Sino kaya ang magiging main villain sa paparating na Elbaf arc? Posible kaya na ito ay isang tauhan na matagal nang nabanggit sa storya? Ngayong araw, pag-uusapan natin si Prince Loki ng Elbaf at kung bakit siya sa tingin ko ang magiging main villain sa Elbaf arc. Makikita natin na matagal na palang finorshadow ang pagkatuso niya noong muntik niya nang traidorin si Big Mom dati. Papatunayan ko rin na sa arc rin na ito tuluyang magiging Brave Warrior of the Sea ang ating paboritong sniper matapos niyang patumbayin si Loki. Bago natin pag-usapan ang magiging papel niya sa paparating na Elbaf arc, pag-usapan muna natin kung sino nga ba si Loki. Si Loki ay ang prinsipe ng mga giants ng Elbaf. Una siyang binanggit sa atin sa Whole Cake Island arc kung saan nalaman natin na na-in love at first sight siya sa anak ni Big Mom na si Charlotte Lola. Tandaan natin na malaki ang galit kay Big Mom ng mga Elbaf giants dahil sa nangyari na pagwawala niya sa teritoryo nila noong pagkabata niya na nagresulta sa pagkawasak ng isa nilang village at pagkamatay ni Jorul, yung dating co-captain ng Giant Warrior Pirates at isang malaking bayani ng mga giants. Matapos ang insidenteng ito ay naging mortal na kaaway na nila si Big Mom. Ilang dekada matapos ang insidente, nakatagpo raw ng prinsipe ng mga giants ang isang anak ni Big Mom na si Charlotte Lola. Hindi malinaw kung saan o paano sila nagkita, pero agad raw na in love si Prince Loki dito. Love at first sight raw. Noong nabalitaan ito ni Big Mom, agad niya itong ikinatuwa at nag-ayos agad ng isang arranged marriage sa pagitan ng dalawa. Nakita naman natin sa Whole Cake Island arc kung gaano kahilig si Big Mom na gamitin ang mga anak niya upang bumuo ng mga alyansa sa iba't ibang grupo at lahi. Pero isa talaga sa matagal niya nang pinapangarap na alyansa ay yung alyansa sa pagitan ng mga giants. Yung hukbo nga raw kasi ng Elbaf ang pinakamalakas sa buong mundo. Dati nang binanggit ni Big Mom na mabilis niyang mapapatumba sila Shanks, Kaido at iba pang mga pirata kung napasa kanya lang ang hukbo na ito. Hindi nga lang niya ito magawa dahil sa labis na galit sa kanya ng buong lahi nila. Kaya nga grabe ang tuwa niya noong nalaman niya na naakit ng anak niya hindi lang ang isang normal na giant kundi ang prinsipe pa nila. Kaso nga lang, unfortunately para kay Big Mom, hindi raw gusto ni Lola si Loki. At bago dumating ang araw ng kasal, ay tumakas nga ito upang maghanap ng kanyang totoong true love. Syempre, labis itong ikinagalit ni Big Mom. Ginto na sana naging bato pa. Pero tumanggi siyang palagpasin ang gininto ang pagkakataon na ito kaya ipinilit niya pa ring matuloy ang kasal. Buti na lang ay may kakambal si Lola na si Chiffon. Dahil magkamukha naman sila, inutusan niya si Chiffon na magpanggap bilang kambal niya at palitan ang pwesto nito bilang asawa ni Loki. Agad naman itong nahalata ng mga giants at mabilis na ipinakansel ang kasal. Dahil sa panlilin lang na ito, mas lalo pa raw tumindi ang galit ng mga giants kay Big Mom. At ito na nga ang lahat ng alam natin kay Prince Loki base sa storya. Pero bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa ating video ay mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar content na ilalabas. Base sa mga nabanggit natin, parang hindi naman masamang tao si Prince Loki. Bukod sa hindi niya hinusgahan at kinamunghian si Lola dahil sa identidad ng nanay nito, handa pa sana siyang palagpasin at kalimutan na ang mga kasalanan ni Big Mom sa lahi nila. Makapiling niya lang si Lola. Parang hindi naman yan ugali ng isang masamang kontrabida. So bakit ko naman sinasabi na siya ang magiging main villain sa Elbaf arc? Sige, hayaan niyo ako magpaliwanag. Unang-una, kung napapansin ninyo, sobrang uto-uto ng mga giants. Marami sa mga giants na nakilala natin sa storya ay mabilis na nauuto o napagsasamantalahan ng ibang tauhan. Nakita natin ito kay Oimoy at Kashi noong inuto sila ng world government na bantayan ng Enies Lobby bilang kapalit sa pagpapalaya sa dalawa nilang captains. Yun nga lang, hindi naman talaga hawak ng world government si Dory at Brogy. Hindi man lang nanghingi sila Oimo at Kashi ng patunay na bihag talaga yung mga captains nila bago pumayag. Kundi pa dahil sa mga Straw Hats ay baka nagbabantay pa rin sila sa Enies Lobby hanggang ngayon. Nakita rin natin yung pagkaututo ng mga giants sa kaso ni Mother Carmel kung saan pinagkatiwalaan siya ng malaki ng mga giants. Kinilala siya bilang isang mabait na taga-ampon ng mga ulilang bata, pero sa totoo pala ay isa siyang sikretong human trafficker na binebenta ang mga bata sa world government. Hindi man lang nila nahalata na ginagamit na pala yung teritoryo nila bilang human trafficking din. So kitang-kita natin na may pattern ng mga giants na mabilis na mauto o malinlang ng ibang tao. Mas pinapahalagahan kasi sa kultura nila ang pisikal na lakas kaysa sa talino o stratehiya. Kumbaga, may pagka-muscle head sila. Mas gusto nilang solusyonan ang mga problema nila gamit ang pisikalan kaysa gumamit ng utak o stratehiya. Tingnan nyo na lang rin yung nangyari kay Brogy at Dory na inabot ng 100 years na pagdeduelo yung simpleng alitan nila na tungkol lang naman sa kung sino ba yung nakahuli ng mas malaking isda. Yun lang pala ang kailangan para madisband ang buong Giant Warrior Pirates. Tanungin mo lang yung dalawa nilang captains kung sinong nakahuli ng mas malaking isda. Magdeduelo na agad sila for 100 years at hindi mo na sila kailangang intindihin. Kung ganito lahat ng giants, ang dali naman pala nilang manipulahin. Kaya nga siguro madalas silang nabibiktima ng mga tusong individual
katulad ni Mother Carmel o World Government. Ngayon kung magkaroon man ng villain sa Elbaf, hindi ba napakabagay kung isa itong tauhan na magaling manlinlang at magmanipula? Dahil siguradong mamamanipula niya na agad ang mga utu-utong giants. Kaya nga kaduda-duda na sa pagitan ng isang lahi na laging nauuto, meron silang prinsipe na may pangalang Loki. Isang pangalan na kadalasang inuugnay sa God of Mischief ng Norse mythology. Isang Diyos na mahilig manlinlang at magmanipula ng ibang tao. Clue kaya yan kung paanong itong prinsipe ng mga giants ay hindi utu-uto kagaya ng iba niyang kalahi, kundi isa palang tusong nilalang na matagal nang nililinlang yung mga kalahi niya? Kung totoo ito ay siya na nga ang magiging pinaka-perpektong villain para sa Elbaf arc. Ngayon kung totoong tuso at kontrabida talaga itong si Loki, bakit naman niya gustong pakasalan ng isang anak ni Big Mom? Totoo kayang simpleng na in love lang siya rito? Kung susuriin natin yung naging pangyayari, parang maraming nakakapagtaka. Una, bakit sa dinami-dami ng babae sa buong karagatan, na in love pa si Loki doon sa anak ng mortal na kaaway ng lahi nila? At love at first sight pa raw. Parang sa mga Filipino teleserye lang naman nangyayari ang mga ganyan. At hindi ba mas malamang na may mas malalim na rason si Loki sa pagpili kay Lola? Ano kaya ito? Dahil ba anak siya ni Big Mom? Kung yun lang pala ang dahilan, bakit inayawan niya si Chiffon na isa rin namang anak ni Big Mom? So mukhang may iba pang rason maliban dyan. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ano pa ba ang espesyal kay Lola na wala sa ibang anak ni Big Mom? Sa tingin ko, ito nga ay dahil si Lola ay merong VIV record ni Big Mom na naglalaman ng malakas niyang soul energy. Kahit yung ibang mga anak ni Big Mom ay hindi pinapayagan na magkaroon yan. Una natin itong nakita sa Thriller Bark arc kung saan binigay ito ni Lola kay Nami bilang simbolo ng kanilang samahan. At pagdating sa Whole Cake Island, dito na napansin ni Nami ang tunay nitong kapangyarihan dahil kinakatakutan ito ng mga homies ni Big Mom. Kaya pwede mo silang mapawalang bisa o makontrol gamit ito. Kaya kung may balak kang atakihin ang teritoryo ni Big Mom, malamang magiging importante itong VIV card upang makontrol yung mga homies na gumaganap bilang depensa sa buong Totoland. Isa pang nakakapagtaka yung pagtakas ni Lola bago ang kasal. Noong nakita kasi natin siya sa Thriller Bark, propose siya ng propose sa kung sino-sino lang. Tinawag pa nga siyang marriage proposal Lola dahil lagpas 4,400 na beses na siyang nag-propose at tinanggihan ng iba't ibang tao. Imposible naman na na-inlove siya sa lahat ng taong yan. Parang payag naman siyang pakasalan ng kahit sino lang, kahit kakakilala pa lang niya. Kaya bakit naman siya umayaw kay Prince Loki kung mahal talaga siya nito? Hindi ba mas makatwiran na pakasalan ng isang tao na mahal ka kaysa sa taong kakakilala mo pa lang? Parang hinihin sa atin ni Oda na may mas malalim na dahilan yung pagtakas ni Lola. At malamang nga ay dahil nalaman niya na may lihim na plano pala si Loki at ayaw niyang magpagamit dito. Malamang ay balak nitong tradorin si Big Mom sa araw ng kasal nila, kagaya na lang ng ginawang pagtatrador ni Big Mom sa Germa 66 sa araw ng kasal ni Sanji at Pudding. At kinailangan ni Loki ng VIV record ni Big Mom upang maipatupad ang planong ito. Malamang rin na hindi lang kay Big Mom nagtatapos sa mga plano niya, kundi isang aspeto lang ng isang mas malaki pang plano. Kung ano man ito, hindi pa nga malinaw para sa ngayon. Pero tandaan natin na hindi naman ibig sabihin na si Loki lang ang magiging nag-iisang villain pagdating ng Elbaf arc. May posibilidad na nakipagsabuatan na rin ito sa ibang external na puwersa. Katulad na lang ng ginawa ni Orochi na lokal na villain ng Wano pero nakipagsabuatan kay Kaido. O kaya naman New York na lokal na villain ng Egghead pero nakipagsabuatan sa Gorosei at World Government. Maaring nakikipagsabuatan na rin itong si Loki sa mga external forces katulad ng Blackbeard Pirates, World Government o iba pa upang ipatupad ang mga plano niya. Kung ano man ang mga planong ito, tiyak na makakasama ito para sa mga Giants at buong Elbaf. Ngayon sabihin na natin na masama nga si Prince Loki. Bakit ko naman nasabi na si Usopp ang magiging katapat niya? Unang-una, alam naman natin na paulit-ulit nang pinapakita sa storya ang kagustuhan ni Usopp na makapunta sa Elbaf. Ilang beses niya na rin binanggit ang paghanga niya sa mga Giants at kung paano niya gustong magkaroon ng kanilang katapangan. Kaya nga matagal ko nang sinasabi na sa Elbaf mararating ni Usopp ang buo niyang potensyal at dito siya ganap na magiging Brave Warrior of the Sea. At ano pa ba ang pinakaangkop na bagay para magawa ito kundi ang pagligtas sa bayan na matagal niya nang hinahangaan laban sa mga plano ni Loki. Ngayon kung hindi ka pa rin kumbinsido, tingnan na lang natin ang inspirasyon ni Oda para sa karakter ni Usopp. Base siya sa isang maalamat na Greek storyteller na si Aesop. Si Aesop ang may akda ng maraming mga kwento na kadalasan ay tungkol sa mga hayop. Tinatawag ang koleksyon ng mga kwento niya bilang Aesop's Fables. At ano ang kabaliktaran ng fable? Elbaf. Isa na nga yung malinaw na patunay na si Usopp ang magiging sentro at star ng Elbaf arc. Napapanahon na rin naman na magkaroon ng isang magandang one-on-one fight si Usopp sa post-time skip. Matapos niya kasing magpakitang gilas sa Dressrosa ay hindi na ulit siya nabigyan ng isang magandang laban. Puro minor o maiikling clash lang.
Hindi katulad ng mga nakukuhang laban ng mga kasamahan niya o di kaya noong mga laban niya sa pre-time skip. Parang sinesave talaga siya ni Oda para sa isang espesyal na laban. At sino pa ba ang pinakaangkop na kalaban para sa kanya kundi isa ring sinungaling mula mismo sa lugar na matagal nang gustong puntahan ni Usopp. Alam rin natin na si Usopp ay isang eksperto ng sinungaling. Kung papansinin natin ang mga nakaraan niyang laban, mahilig siyang magsinungaling o mag-exaggerate para magkaroon ng kalamangan sa mga laban niya. Kaya magiging magandang makita kung makahanap siya ng katapat niya na mas sinungaling pa at mas magaling pang magmanipula kaysa sa kanya. Baka maging poker match pa nga ang bakbakan nila, pagalingan ng bluff. Alam ko na may mga nag-iisip sa inyo na imposibleng may masamang tao sa Elbaf dahil nga nandoon si Shanks at mukhang nasa ilalim ito ng proteksyon niya. Kaya kung may masamang tao roon, ay siguradong matagal niya na itong tinalo. Pero gaya nga ng sabi ko, malamang ay si Loki ay isang tuso at mapanlinlang na higante. Siguradong hindi niya ipapahalata ang mga plano at pagkatao niya, lalo na kila Shanks. At patunay lang ito kung gaano talaga siya katalino o kadelikado kung mismong si Shanks at buong Red Hair Pirates ay nalinlang niya. Katulad na lang ng ginawang pagpapanggap ni Blackbeard na kahit pa si Whitebeard ay hindi nahalata. Bukod sa tapatan ni Usopp at Prince Loki, isa pang posibleng tapatan na makita natin sa Elbaf arc ay ang tapatan ng Red Hair Pirates laban sa Blackbeard Pirates. Kung gusto mong makita kung ano sa tingin ko ang magiging matchups ng mga officers nila kapag naglaban ang dalawang crew na ito, tingnan mo na ang video natin tungkol dyan.